lahat halos ng mga preachings ay narinig ko na. Yun lang, ang kaibahan lang is I just go deeper. I just want to go deeper. And I just want to learn more. Yung mga hindi ko narinig, ay narinig ko doon sa kanya. Ang explanation niya na parang hindi ko pa narinig doon. Narinig ko sa kanya. So ang una jud ato kay murag na ay missing sa kuha. Dito nakadto nako sa simbahan dito sa KLC Matina, and dito pagsulod nako kay unsa jud siya kanang unusual jud siya. Ito ay ilan lamang sa mga individual na naglahad ng kanilang mga dating buhay bago natagpuan ang kaliwanagan. Mga taong minsang nasa kadiliman at halos wala ng pag-asa. Ilan sa kanila ay mula sa Davao City na natagpuan ng kaligtasan sa di inaasahang pagkakataon. Dagan kay kong sala, na lang, nga gusto na ko mawala. Tanaw na ko, diri si pastor ang makatabang, aside sa kong sarili, si pastor, akong pagsalig sa iya, ana lang. Di nila inakala na itong magiging daan upang makatanggap ng kaligtasan na kanilang inaasam. Mauna ang tunay na daan nga kaluwasan. Wala na yung ibang ang tunay na tamang daan na ating tatahakin ay ang the Kingdom of Jesus Christ. Samantala, mayroon ding ibang naging pagbabago sa kanilang pananaw mula sa pagiging manhid sa mga spiritual na bagay. Inilahad niya ang mga naging pagbabago na makatanggap siya ng kaliwanagan. Sa unang panahon, ako handog ko sa Iglesia ni Cristo. Since birth, Iglesia ni Cristo na gyud ko. Pati ako ang mga igsoon tanan, mga Iglesia ni Cristo na. Ako lang gyud ang natiwalag. Ang kalainan ako kay hantod karon si Ginoong Hesukristo tao lang gihapon para sa ilaha. Mao na ako ang nahibalungan sa ako ang relihiyon sa una nganong inana man ang sistema nga hantod karon si Jesus Christ tao lang gihapon para sa ilaha. Tapos natiwalag ko mga 24 years na natiwalag ko. Karon ang hinaot ko kay Pastor Apollo Kibuloy na mauna gyud ni ang dalan paingon dito sa kamatuoran. At hindi lamang sila ang mga may buhay na patotoo sapagkat tuloy-tuloy ang pagbabago sa buhay ng libu-libong individual na nakahanap ng pag-asa at kaligtasan mula sa Kingdom of Jesus Christ sa ginanap na simultaneous kingdom baptismal rites sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ito'y bunga ng pakikinig at pagtanggap sa mensahe ng kaligtasan mula kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa abala at magulong lungsod ng Metro Manila kung saan ang mga matataas na gusali ay sumasalamin sa mga pangarap at hamon ng buhay, marami ang nakatagpo ng kakaibang kapayapaan sa gitna ng modernong pamumuhay at mabilis na pagbabago. Ang mga individual mula sa iba't ibang antas ng lipunan ay pinili ang landas patungo sa Kingdom of Jesus Christ, ang mensahe ng kaliwanagan na nagbigay sa kanila ng bagong direksyon at nagpatunay na kahit sa pinakaabalang syudad, posible ang tunay na spiritual na pagbabago. Maraming salamat po, Pastor, dahil po isa po papasalamat po ako dahil alam ko po hindi lang po ako asawa, ang aking buong pamilya ang maliligtas. Mula naman sa mga bukili ng Hilagang Luzon,
hanggang sa mga baybayin ng Katimugang Luzon, isang malawak na pagbabago ang nagaganap sa mga probinsya at kanayunan kung saan ang buhay ay nakasentro sa komunidad at kalikasan. Marami ang nakarinig ng isang natatanging tawag at tinig. Ang mga taong may iba't ibang pinagmulan ay lumapit at niyakap ang mensahe ng The Kingdom of Jesus Christ, kung saan nila natagpuan ang mga aral ng katotohanan nagbigay ng bagong pag-asa at nagpatibay sa kanilang pananampalataya. Ang Visayas, isang rehiyon na magkakahiwalay na isla, ngunit pinag-uugnay ng iisang dagat, ay saksi sa isang malalim na pagbabagong spiritual sa bawat isla. Mula sa mga makasaysayang sentro hanggang sa mga malalayong komunidad, dumarami ang mga individual na nagpasyang magsimula ng bagong buhay mula sa mga mensahe na nagbigay sa kanila ng matibay na pundasyon, naghatid ng tunay na kapayapaan at nag-ugnay sa kanila sa isang mas malawak na pamilya ng pananampalataya sa buong kapuluan ng Visayas. Sa timog na bahagi ng ating bansa, sa lupain ng Mindanao, na mayaman sa iba't ibang kultura at tradisyon, doon din narinig ang tawag ng Amang Makapangyarihan. Dito sa kabila ng iba't ibang lahi at pinagmulan, nagsama-sama ang mga individual na bagamat magkakaiba ay nagkaisa upang hanapin ang isang katotohanan sa pamamagitan ng mensahe ni Pastor Apollo Sikibuloy. Ang kapayapaan at kaligtasan ay kanilang natagpuan na nagdala ng tunay na pagkakaisa at pagbabago sa kanilang mga puso, anuman ang kanilang nakaraan o kinagisnan. Pastor, magpasalamat ko sa imo tungod kay ikaw nakabag-o sa akong kinabuhi, kapausab tungod sa imong mga mensahe. O nabago gyud akong kinabuhi sa mga bisyo nawala tungod sa imong mga pahimangno. So, bulan to, Pastor. Salamat kayo. Himaya sa mandalay ko ng Ama. Grabe akong pasalamat sa Amahan Sukad ni abot ko sa Kitbog. 2024 pa. Kay na iba akong kinabuhi. Iba yun, iba. Kontra tong sa una nga, si Lorna. Katong Lorna sa una, wala na to. Karon iba na gid siya. Sa tinuod lagi. Imo nakahila ko dili ko ma-feel akong kalipay. Karon niabot ko diri sa Jinsan KLC. Pastor, maayong adlaw. So praise the Father tungod sa imong kinabuhi og dako nga pagpasalamat nga niya ako diri karon tungod kay ang amahan maayo gayud og gigamit ka bilang instrumento sa pagpasabot sa pulong sa atong amahan nga diin no ang matag makapaminaw niini magadawat makaila gayud sa atong buhing amahan ug makadawat gayud no sa grasya bisan pa sa kaluwasan no nga gihatag sa atong amahan pinagi kanimo. Sa Davao City na itinuturing na pinagmulan ng The Kingdom of Jesus Christ, matatagpuan ang malalim na epekto ng mensahe ng kaligtasan. Dito nagsimula ang pagbabago sa buhay ng milyong-milyong tao sa sanlibutan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan na sumaksi at yumakap at tumanggap sa mga pangangaral ni Pastor Apollo Sikibuloy. Ang Davao City ay nananatiling isang buhay na patotoo kung paano na ang buong komunidad ay maaaring umunlad sa kapayapaan, kaliwanagan at pagkakaisa na siyang pundasyon ng paglaganap ng katotohanan hindi lamang sa Pilipinas kundi sa lahat ng bahagi ng mundo. Si Pastor Kibuloy, siya ang nag-stand as father as to everyone. Not just to speaker but ma-feel nimo ang iyahang sincerity na naga-care sa iyahang mga palibot and ginapasabot dyan niya not just only na mag-read lang siya sa Bible but ma-feel dyan mo na something na naagi siya meaningful ang mga words na every time na magawa sa iyang baba. So pasalamat taog dako nga dunay tawo ni barog nga mao si Pastor Apollo Kibuloy nga ni pahayag sa tibuok kalibutan nga kining mga berita isang yaw para ang tanang tao makabaton og dakong kalawasan ug madamlag nigabot sa maong kanang gitawag og ikaduhang pagbalik ni Kristo. Si Pastor, dinihog yun siya tinuod sa Ginoo, sa amahan. Dinihog yun siya. Gisugo yun siya. Isa yun siya katao nga pinili yun sa amahan nga maoy. Mutawag yun sa mga katawhan karong ulahing nga mga panahon. Kay, i-compare ni mo si Pastor sa uban, sa dili lang pag-ingon nga unsa. Tinuod yun si Pastor sa
sa akong kasing-kasing, sa akong kinabuhi. Makaingon yun ko, si Pastor nagyod ang gipadala sa amahan. Sa naganap na Kingdom Baptismal Rites mula sa bawat sulok ng bansa at maging sa iba't ibang dahon ng mundo, iisa ang tugon ng kanilang mga puso, isang walang hanggang pasasalamat dahil sa mga pangangaral ng kaliwanagan ng mga salitang nagmula sa makapangyarihang Ama at sa mensahe ng tunay na kaligtasan. Ang mga patutuong ito ay patunay sa tapat na pagmamahal ng Amang makapangyarihan sa sangkatauhan sa kanyang pagpapadala ng kanyang hinirang na anak sa huling mga araw na ito na kanyang ginamit upang magdala ng kaligtasan. Isang pasasalamat na nagmumula sa kaibuturan ng kanilang mga puso ang kanyang ipinabatid at ipinahatid kay Pastor Apollos Kibuloy. Maraming salamat po, Pastor, sa iyong mga mensahe na nagbago po sa aking buhay. Thank you, Pastor Kibuloy. You are very special to everyone. Ikaw ang susi sa tanan, ikaw ang susi sa tanang taon, nagitagaan nimo og chance magbag-o, chance na maging wide ang panghuna-huna, and ikaw ang nag-build sa brother and sister na not just only na brother sister but gi-build din mo ang tanan ng mga members sa KOJC na ma-feel nila na murag dili sila nag-isa. So salamat kaayo, Pastor Kibuloy. Hello sir, good day. Even though di mo ako kilala pero kilala po kita. Dako kog pagpasalamat si Moha kay despite sa mga panghitabo karon. Yun nga same sa nahitabo kay Jesucristo before. Gabi siya mga kanaging mga pag-baby ay natanggap, pero sama po si mahitabo po si Moha ron. Marabag history repeat itself. Pero kung kano sa nahitabo diha apod ko nga time na natandog si Mohang mga word nimo sa word of wisdom gikan sa amahan. So dako ko pagpasalamat diha kanimo kay
naaning KOGC, naaning nga family o gikan sa ko nga pagiging gikan sa ko nga as a manhid person before gi-close na ko akong life sa spiritual world karon imuhan ang imong gipabalik og bit ako ang kasing-kasing ug daghang salamat Pastor Apollo Sikibuloy as appointed son. Pastor, thank you kaayo sa madayon nimong pag-guide sa amoa bisan tuod og dili ta kadugo or kaila naalang gihapon ka nga naga-support sa amoa. Wala ka nagpapildi sa mga pangdaot sa imuha, Pastor. Isa ko nga nagapasalamat og saludo sa imuhang nabuhat. Although wala man sila kaila sa imo or nakaila man sila puro pandaot lang. Pero kami, Pastor, nga nagtuo sa imuha, dili og dili nila mapatuo sa mga makita sa uban nga mali. Kay kami nagtuo mi kung kinsa ka, Pastor. Salamat kaayo sa padayon. Hangtod sa hangtod, Pastor. Pasalamat mi sa imuha. Anumang hamon, ang misyon ng Kingdom of Jesus Christ sa pangunguna ni Pastor Apollo Sikibuloy ay patuloy nagbibigay liwanag, nagbubuklod sa mga naghahanap ng tunay na daan at nagbibigay kaligtasan.